Good morning. Okay ba kayo? Amen. Ano kayo? Upo kayo ng tulog po. Baka makatulog kayo. Sige po. Oh. Sige. Praise God. Buksan po natin yung Bible natin sa Joshua chapter 14 verse 6 to 14. Joshua chapter 14 verse 6 to 14. Sige po. Sabi mo dito, lumapit noon kay Joshua sa Gilgal ang inay sa lipi ng Judah. Isa sa kanila si Caleb, na anak ni Jephunneh, na mula sa angkan ng Kenizeo. Sinabi nito kay Joshua, alam mo ang sinabi ni Yahweh kay Moses na kanyang lingkod tungkol sa ating dalawa nung tayo ay nasa Kadesh Barnea. 40 taon pa lang ako noon, isinubo na tayo buhat sa Kadesh Barnea upang lihim naman panay ang lupain ito at inulat ko sa kanya ang katotohanan. Kahit na ang bayan ay tinakot ng ibang kasama natin, buong katapatan pa rin ako sumunod kay Yahweh na ating Diyos. Kaya ipinangako sa akin noon ni Moses na dahil sa aking buong katapatan sa pagsunod kay Yahweh, magiging bahagi ko at ng aking mga anak ang lupang matapakan ng aking mga paa. 45 taon na ang lumipas, buhat ng sabihin ito ni Yahweh kay Moses, nooy naglalakbay pa sa desierto ang bayang Israel. Iningatan ni Yahweh ang buhay ko hanggang ngayon. 85 taon na ako ngayon. Ngunit, hindi pa nagbabago ang lakas ko mula nang ako isubok ni Yahweh upang siyasatin ang lupain ito. Kaya, kaya ko pang makipaglaban at gawin ang kahit anong trabaho. Kaya, ibigay ko na siya akin ang kabulang pinangako sa akin ni Yahweh. Narinig ko na rin mga higante na nakatira doon at nakitibay ang pader ng naglalakihan nilang lungsod. Ngunit sa tulong ng Yahweh ay palalayasin ko sila sa lupain iyon gaya ng pinangako niya. Binasbasan niya ni Joshua si Caleb na anak ng Jephunneh at ibinigay sa kanya ang Hebron. Ang lupain ng Hebron ay nananatili hanggang ngayon sa angkan ni Caleb na anak ng Jephunneh na isang Kenizeo sapagkat buong katapatan siyang sumunod kay Yahweh ang Diyos ng Israel. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa araw nito. Dalangin po namin Panginoon sa topic na to. Pagkinin na ikaw ang Diyos na magturo sa buhay ng bawat isa. Every word na lalagay sa aking bibig ay magagaling sa iyo. At ito'y patuloy na gawin mo sa puso ng bawat sa mga anak kong narito. Lord, I declare all of them will continue to fix their mind, their eyes sa salita mo. Ano mga distractions sa paligid nila, they will not going to entertain it. Magpo-focus sila sa iyo. Give your boldness, O God, as you share your word. Give your boldness, give your fire, as you share your word. Ikaw ang siyang magturo, ikaw ang magsalita sa lahat ng anak ng narito. I rebuke every work of the enemy sa buwan ng mga leaders sa narito, every demonic power sa buhay ng Panginoon. Tunay na wala na ito sa lugar nito, Panginoon. And I pray for open heaven, your blood will protect God in this place. Salamat po, Panginoon. Sa araw nito, binabalik ko sa lahat ng pagpuling pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Halakpan ko natin, Panginoon. Hallelujah. Sige po, praise the name of the Lord. Ang topic po natin ngayon ay imitates Caleb's attitude. Yan po yung topic natin. Imitate Caleb's attitude. Hallelujah. Nakaraan po topic natin na Sunday is all about Jeremiah. Kung ano yung pagdadaanan mo kung nag-respond ka sa calling ng Panginoon. So ngayon naman po, ang topic natin is patungkol naman sa buhay ni Caleb. Dito, ituturo kung ano ba yung dapat natin sundin tularan bilang isang Kristyano. At makikita natin dito na sabi nga sa verse 14, kapag tapat ka sa Panginoon, mananatili sa iyo lahat ng pinangako niya. Tandaan po natin yan. Kapag tapat ka sa Lord, mananatili yung mga pinangako niya sa iyo. Sabi nga dito, sabi kay Caleb, hanggang ngayon, nananatili sa lipi ni Caleb yung lugar ng mga higante. Bakit? Naging tapat kasi sa Lord. Kapag tapat ka po sa Panginoon, maraming mga giants, maraming mga bagay sa buhay mo ang mananatili, basta maging tapat ka. Pero pag hindi ka naging tapat, pupulupin lahat ng Lord. At ang pinakamasama, pag hindi ka naging tapat sa Panginoon, hindi lang yung mga bagay na binigay sa iyo ng mundo mawawala din sa iyo ang Panginoon. Amen mo ba? Kaya napaka-importante ang character ng bulag ni Caleb. Dito, nakikita natin kung ano ba dapat ang character ng isang Kristyano.
Ano ba dapat yung attitude na isang Kristiyano na dapat tularan natin sa buhay tayo? Kasi, ganito po yan. Kung gusto mo makuha yung mga bagay na, kung gusto mo makuha yung mga bagay na sinabi ng Lord sa buhay mo, kailangan magkaroon ka ng karakter ng ganito. Amen po ba? Kung gusto mo makuha yung mga bagay na pinangako ng Lord, napaka-importante ng ganito. Lahat tayo sa buhay natin yung pinangako ng Lord sa atin. At napaka-importante na hindi na kung gusto mo makuha yung promise ng Lord sa life mo, ganito dapat yung attitude na meron ka. Amen po ba? Amen po ba? Ngayon pagkita natin sa sarili natin, kasi alam mo po, kahit magkaganito kasi sa Kristiyano mo, kung wala kang ganito ang attitude, hindi mo makuha yung pangako ng Lord. Tandaan niyo po, sa panahon nila Caleb, out of 600,000 ng mga tao sinagyan ko ng promise, ilan lang yung nakapasok sa promise God. Kasi ngayon iba, hindi na tapat sa Panginoon. Sa panahon natin ngayon, hindi po sabi na ano ha. Alam niyo, yung panahon kasi natin ngayon, ito na yung panahon talaga na kaya ng iba, hindi po kinususikan. Kaya ng iba, hindi na kumikilos, hindi po kumikilos ang away. I mean, kumikilos ang away. People think na porket sobrang daming tao sa church, piling ng mga tao. Ano kayo dito sa church? Kahit sabihin natin maraming mga tao, hindi yan yung gusto ng Lord. Ang gusto ng Lord yung marami kayo, pero tapat kayo lahat. Amen po ba? Amen po ba? Yun ang gusto ng Lord. Ayaw lang rin marami, pero ano lang, yung marami, pero paglabas, ganun pa rin. Ayaw mo ng Panginoon ng gano'n. Amen po ba? Ngayon, ganun na eh. Kumbaga, nandun tayo sa punto ngayon ng tao na kapag marami yung church, kala nila mabakoy. Kapag marami yung church, kala nila grabe to. Pero hindi po. Kayo mismo, alam nyo, maraming mga tao natin sa mga big church, mga laki church, pero yung buhay nila same pa rin. Ganyan po ba? Sigurado ako may mga namit na rin kayo mga Kristyano, may mga namit na rin kayo ng mga taong active sa church, pero pag labas ng church, meron pa rin. Nandun pa rin yung bisyo, nandun pa rin yung kamuluhan, nandun pa rin na hindi mo nga alam, Kristyano pala siya. Di ba? Kasi pag magugulat ko naman, Kristyano ka pala? At bakit ano? Ikaw pa nag-aaya sa alam mo ino. Di ba? At ikaw pa nag-aayos, bakit ikaw pa nang durang marites sa trabaho? Kristyano ka pala? Kasi yun ang yung generation natin ngayon. Kristyano ka pala? Bakit yung puro post mo, puro ano, pamumuhan? Yung mga idea mo lahat, parang hugot, puro mga katama, puro mga ano, hindi kita lang talagang gusto ng versikulo sa ulo mo. Kristyano ka pala? Sikat lang kasi ang Kristyano ko. Baka malaman mo kasi, musigin mo ako. Sikat lang yung kalikasan mo. Amen po ba? Ayun yung point na, ngayon po gano'n na. Yan na yung generation natin ngayon na at ang sabi ng Panginoon, this is the last days. At maraming mga, sabi sa Bible, sa huling araw, maraming mga tao i-entertain nila yung mga bandayang espiritu. So, doon pa lang, kailangan maging clear doon sa topic na yun, na paano maraming nagagayang ngayon. Kasi ngayon, ang Christianity, nagiging na, hindi po rin na Christian. Lifestyle yan. Amen po ba? Amen? Nandun naman tayo na sinasabi natin, we are not perfect. Pero, ang point dito na sa Christian, makikita mo talaga sa buhay ng Christian siya o hindi. Amen po ba? Walang sinasabi na, walang point, ang point dito na, hindi naman agad-agad perfecto. Pero nandun yung, alam mo sa puso mo, sa buhay mo, na gusto mong magpabago, kaya ka nagpapagamit sa Lord. Amen po ba? Alam mo yun, at nandun yung pagsunod. Nandun yung simula naging Kristyano ka until now, may pagbabago. Yung iba kasi, simula naging Kristyano hanggang ngayon, walang pagbabago. Amen po ba? Ang totoong Kristyano, nandun na, you are not perfect, pero may naaalis sa buhay mong tinunti. May natatanggal. Dati nahiyak ka, ngayon hindi na. Dati nagsishare ng ulat ka, ngayon nagsishare ka na. Dati alam mo na ng verse, dati 3:16, ngayon hindi na. Hindi na dyan 3:16 ang alam ng verse, marami na. Dati, ang binabasa mo ng New Testament, yung Old Testament, may pag-grow. Hindi yung dati, ganito ka, ngayon, ganito ka pa rin. Ganito ka religion. Di ba sa religion? Ako dami na ako sa religion before. Wala nang babago sa akin. Simba, uwi, simba, uwi, simba. Ang mindset ko, dati, magsisimba ako. Babawas ka lang ako ng kasalanan. Yun yung mindset. Sige, babawas ka ako. Puputol mo naman kasi may subang mindset na baka hindi na tayo makapasok kasi nga sobrang kapag na yung suwan. Yung mga ganun mindset dati, tapos yung mindset pa tayo na baka masulog ako. Baka masulog ako. Pero pag lumapit ka sa Diyos, masusunod ka talaga yung apoy niya. Tingnan mo ba? Pero pag di ka naman, susunod ka talaga ng
hindi ka lang sa simbahan. Impyerno. Amen po ba? Kaya, kailangan natin maintindihan nyo na, kasi hindi pwede po na ano eh. Alam nyo, hindi ito hindi issue dito yung matanda ka o bata ka. Ang issue dito yung puso mo. Amen po ba? Kahit matanda ka, kahit bata ka, kung may puso ka sa Lord. Amen po ba? Hindi ito sabi na, hindi ito matagalan. May mga naunang nauna, may mga nahulong nauna. Tatandaan niyo po hindi po kayo matagal ka na sa church, ito yung pinakamalago. Maraming matagal na sa church, sila pa yung pinaka-hindi malago. Amen po ba? Marami din mga bago lang, pero kahit yung level of maturity. Hindi po kasi gano'n. Amen po ba? Ako dati ang mindset ko, Lord. Bago lang ako sa church. Pero pare-pare lang kami ng Diyos dito. Amen. Yung like ko naisip dati, nung bago pa lang ako, pero sabi ko pare-pare lang kami ng Diyos. Hindi ako yung sabi na, yung mindset mo lagi na bago lang ako, kaya yung ginagawa mo, pang bago lang yun. Di mo napapansin, 3 taon ka na, parang bago ka pa rin. Kasi mindset mo, bago lang ako lagi eh. Bago lang ako, pero 3 years ka na. Bago lang ako, diba? Ang masakit doon, binibase mo rin kasi yung mga matatagal na sa church, hindi lumalago, hindi ka lumalago. Hindi ko tingin mo, bago lang ako, ito matatagal na sila, hindi lumalago. Kaya okay, siguro hindi ako lumalago kasi bago lang ako eh. Pero ang totoo, may problem kayong dalawa. Dalawa kayo, para kayo bago lagi. Amen po ba? Kasi tinitingnan mo yung mali. Dapat tingnan mo ang Panginoon. Sabi sa Bible, malawag na magpalago ka. Amen po ba? Now, if ikaw yung buhay mo, same pa rin hanggang ngayon hanggang saan, kailangan mo talaga kayo dito after kaya. Si David, papansin nyo, patanda ng patanda, pasugod ng pasugod. Ano yung nakakamiss kay Caleb? Yan yung maano natin dito. Ano bang attitude na meron si Caleb na dapat mong tularan? Amen? Hindi mo tutularan ng itong tutularan natin, ito yung mga karakter kasi na gusto ng Lord. Ito yung attitude ng isang Kristyano. Ito yung tamang attitude. Hindi yung attitude na hindi ka nagpapagchat, hindi ka na pinakalaban ng leader mo, hindi yung ganong attitude. Pag pinagalitan ka, magagalit ka, di ba? Isang nakaraan, may nagsabi sa akin before na, meron tao nagsabi sa akin na yung preaching ko more on emotional na raw, hindi na siya spiritual. Then, sabi ko talaga, may nagsabi sa akin, tinanggap ko yun. Kasi sabi ko, I need to be spiritual talaga, pero nag-correct din ako doon. Sabi ko sa kanya na, minsan, tingin ng mga tao, emotional preaching mo, especially kung close ka. Kaya nga nagsiset na ako ng boundaries eh. Kasi dati dito sa church, lahat ng close ko, pag nag-preach ako, pinili sa kanila lang. Hindi sa'yo huminto ang mundo. Amen po ba? Amen po ba? Totoo. Yun talaga yung totoo. Minsan mo, pag pili mo parang ka lang sa'yo. Pero the point is, sabi nga, if the shoe fits, wear it. Amen? Kung sumakot ko sa'yo, sutin mo. Amen po ba? Amen? Amen po ba? Kasi yung naman ang pasok ng promise na. Yun yung point na, sabi ko kasi, napaka-importante na intindihan mo na dapat, be a leader like Jesus. Be a follower like Peter. Ano ba yun? Close si Jesus tsaka si Peter. Pero nilibiyok ni Jesus si Peter nung lumayas ka sa talas. Hindi po dito nagkaibigan ang pastor at ang leader, hindi ka pwede i-correct. Kasi at the end of the day, pastor mo kanina po. Amen po ba? Dapat merong, ay sabi ko nga, maiintindihan ko lang ako kapag hindi ka ng tao. Kasi para hindi ka ng tao, doon mo maintindihan mo, kung paano mo ba itong tao ito kapag close mo o hindi. Kasi natatakot ako mawala. Kasi pwede ka naman naging malaki. Ganito ko palit kita. Amen po ba? Hindi yung sabi na, ay malapit na ako, hindi na ako kukorek. Hindi gano'n. Amen po ba? Kukorek talaga ito lagi. Amen po ba? Amen po ba? Pero point dito na as a Christian, at maintindihan natin na tayo as a Christian, palago ka dapat ng palago. Amen po ba? Hindi po rin na hindi ka kinakorek, hindi ka pwede na hindi ka rin na tama. Amen? Ganun din. Kapag kayo, for example, dahil magulang, siyempre, close na close yung anak mo. Meron tayo na mahirap sa'yo i-correct din sila. Di ba? Kasi anak mo yun eh. Sino ba naman gusto mong i-correct yan? Pero, pag talagang may bagay na dapat i-correct, i-correct. At hindi madali. Amen po ba? Pero mas mahirap pag hindi mo magulo. Kasi anytime, pag hindi mo isipin, baka mawala ito. Pero alam niyo natin sinasabi sa akin ng Lord, minsan ka alam mo nandiyan pa sila sa church. Pero ang totoo, wala na sila sa akin. Pero nandiyan sila sa church.
At alam niyo po ganito yan, someday, tandaan niyo kayo, mag-ibig kayo, may mga invite kayo dito. Tatandaan niyo yung sinabi ng Bible na, open door is better than secret love. Amen. Kung mahal mo, itatama mo. Amen. Amen. Kung nagigit ka ng tao, kahit masaktan ka, itatama mo. Amen. Amen po ba? Ngayon, kung hindi mo siya inunid, kung hindi mo siya itatama, dalawa kayo masasaktan. Bakit? Napapahamak na siya, ikaw rin, may pananagutan ka sa Lord. Kasi hindi mo siya kinukorek. People pleaser ka kasi. Amen po ba? Amen. Nowadays, gano'n. Maraming mga tao na ayaw rin na mag-push ng mga correction. Kasi natatakot sila, mawala yung tao. Pag nakarinig ka ng masakit na salita, backslide to. Hindi. Sa Bible, ang Panginoon, grabe yung salita, sabihan niyo ng mga parisiyo, di ba na, mga hipokrito. Mga parisiyo yun. Diba? Ganun klase yung way ni Jesus mag-deal sa mga lingkod ng Diyos na. Sa mga bago, hindi siya ganun magduro. Pero sa mga lingkod ng Diyos, sa mga nag-serve sa Lord, kailangan talaga masabi yung mga dapat masabi. Kaya po ba? Kasi kapag hindi binasag yung dapat masabi, pwede kang magmataas at pwede kang hindi ka na magpasakop. Kaya po ba? Kaya po ba? Kasi nag-aaros yun ha. Yung tipong nung una, grabe ka magpasakop sa leader mo. Nung natuto ka, mayabang ka na. Nung una, grabe ka magtanong. Nung nagkaalam ka, kilalaban mo na. Diba? Parang tulad ba kay Moises? Nung time na tinawag siya ng Panginoon, kasama niya si Aaron, si William, pero sa huli, yung hindi niya kasama palagi, yun ang nagpagamit. Sino? Si Joshua, si Caleb. Silang dalawa yung hindi kasama masyado ni Moises. Ang kasama lagi ni Moises, si William, si Aaron, kanang kamay niya. Pero yun po yung mga kumatake sa kanya. At saka sa Bible, mababasa niyo si Korah, nung time na inawat sila, inalaban talaga niya si Moises. Kaya kasi naglaban ng lupa eh. Napaka-importante yung itindihan natin kapatid na. Sa pagsiserve sa Lord, napaka-importante pa rin habang tumatagal ka, nagpapagamit ka pa nagpapagamit. Amen po ba? Amen. At dapat, tularan natin yung karakter ni Caleb. Kasi si Caleb, napaka-submissive dito. Napaka-submissive. Kahit hindi siya ganun kalapit kay Moises, makikita mo yung pagsunod niya. Makikita mo yung pagpapagamit niya. Makikita mo yung minsan, yung pumahalik, sila pa yung nagkakalulok. Diba? Kaya, someday, marinig sila, not every people sa paligid susuportahan ka. Amen po ba? Pero may isang susuporta sa iyo ang Panginoon. Amen po ba? So the point is, as a Christian, hindi kailangan ng maraming tao para makapasok sa paramus. Ang kailangan ng Panginoon, totoong tao. Amen? Amen. Amen po ba? Kaya, dito, ituturo, ano ba yung attitude na dapat sundin natin katulad kay Caleb? Kasi si Caleb, pakita mo talaga na hindi siya malapit kay Moses. Pero grabe siya magpasakot, tapos nakapasok siya sa promised land, tapos hindi siya malapit kay Moses, pero grabe siya sumunod sa Panginoon, buong tapat talaga siya. Amen? Yung mga, yung katapatan, hindi talaga nakabis yan pag kasama mo lagi tao. Ang katapatan, nandun yung tinatawag na kahit hindi mo kasama, tapat ka dapat sa Diyos eh. Amen? May iba kasi pag nandyan ng leader, okay, pag walang leader, wala. Diba? Pag nandyan ng pastor, umaapoy, pag walang pastor, wala yun. Ang gusto ng Lord, magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Amen. Amen? Sabi nga ng Lord kanina sa prophecy, paano siya itinyo sa buhay pag hindi sa pinapapasok? Paano ibibigay sa iyo yung mga pangako niya kung hindi siya pinapapasok? Amen? Alam mo, kung yung buhay mo ay katulad pa rin ng dati, ibig sabihin, hindi mo pinapapasok talaga ulit sa life mo. Siguro, pag sa akin pinapapasok mo siya, pag after service, Lord, labas ka muna. Labas ka muna, may plano akong iba. I have plans that I have made for me. Have plans to prosper me, not to harm me. Diba? May sarili ka ng versikulo. Ngayon po ba? So, napaka-importante. Yun yung tumatak sa prophecy kanina naman na pakilusin mo. Alam mo, totoo to. Kapag yung sabi ng Lord, hindi ka pala sa church na hindi ka ng puspos. Sigurado pa pala sa church, hindi ka rin talaga ng puspos. Ganun lang po kasi yun. Amen. Kasi sa church, dito mo makikita kung sino ang dry at hindi. Amen. Tatanungin kita, sa bahay mo, nagpapagod ka sa presence sa Lord, o nagpapagod ka sa cellphone, o nagpapagod ka sa mga secular.
Meron ka bang time na nag-spend ka talaga ng kalimitan sa Lord? Nagpapapuspos ka sa bahay? No, wala. O pag-uwi mo galing school, tulong. Diba? Kung may priority pa kayo sa iyo, alam na kapakapoy. Diba? Pero ang nangyayari, lagi kang bulag ka, lagi kang bagsak. Wala kang time lagi sa Panginoon. Tapos nag-ministry ka, okay, ministry. Parang kang si Martha. Martha. Alam mo yun? Martha. Martha na, ano ba? Martha na mindset. Puro trabaho. Walang time sa Lord. Hindi naman kung sabihin na puro ka na lang sa Lord, wala ka namang time sa ministry. Bakit dapat yun? Amen po ba? Amen. Amen po ba? Kasi, napaka-importante kapatid na sa Christian life na talagang napaka-importante yung pagpapagamit sa Lord. Napaka-importante yung pag-puspos. Pag hindi ka puspos, pag dumating ng Panginoon at walang tatak na Banal na Espiritu sa'yo, sabi sa Bible, Ephesians chapter 4 verse 20, sabi doon, huwag mong hindi ang kapigatian ng Banal na Espiritu kasi ito yung tatak na ligtas ka. Yun ang tatak na pag dumating ng Lord, hahanap mo lahat na pinapangalahan ng Banal na Espiritu niya. Amen? Kaya the moment na wala kasi yung Spirit, alam mo na. Amen po ba? At sa Bible, unang araw ng Pentecostes, lahat ng mga alagad ng Panginoon sa ating ng Jerusalem, lahat sila napuspos. Walang hindi napuspos. Lahat sila nagsalita. Walang nagsalita. That's the sign na all of them are true. Amen po ba? Kasi, meron nga akong interview dati na, bakit hindi ka nakakaranas? Meron pa talaga siyang sinusuko. Yun talaga yun. Ngayon kasi nasa tanong na talaga na-realize ng kaawan. Yung tipong realize nila na binabato sa mga tao na pag hindi nag-puspos, hindi naligtas. Pero alam mo po, hindi ko alam bakit ganun yung mindset nila. Pero kasi sa akin, dati, hindi ako napupuspos. Talagang sinasabi sa akin ng mama ko na meron akong sinusuko. At hindi ko kaya sabihin na ligtas na ako nung hindi pa ako napupuspos. That's for me Kasi totoo talaga. Hindi ko naranasan yung presensya ng Panginoon ka. Kasi nga, meron talaga akong sinusuko pa. Kaya sa buhay mo, kung meron ka pang hindi sinusuko, hindi mo talaga siya naranasan. Amen? Lalo na ko dati sinasabi ko sa mama ko, Ma, bakit gano'n? Ilang 3 linggo na ako sa church, hindi pa ako napupuspos. Tinawag ba talaga ako ng Panginoon? Sabi niya, meron ka pang hindi nasuko yan. Isipin mo, meron ka pang hindi nabibigay sa Lord. Sabi ko, nabigay ko naman lahat. Yan yung mindset ng iba. Kala nila nabigay na nila. Pero sabi ng mga hindi, meron pa talaga yung pang nasusuko. Hanggang doon, nung nalaman ko na, okay, ito. Doon na po ako nag-feel. Yun yung sinabi ng Lord, ito yung patutuon, sinuko ko na lahat. Alam mo, ang Holy Spirit ang magpo-confirm kung talaga sinuko ko na lahat. If you are not filled, hindi mo kasi sinuko lahat. Amen mo ba? At hindi porque sinuko ko na ngayon, bukas, sinuko ko pa. Pwede mong isuko lahat na yun at mapuspos ka. Pero ang gusto ng Lord kasi lifestyle ng pagsuko. Amen? Hindi na sinuko mo ngayon na filled ka, bukas ko kunin mo ulit. Kasi the issue here, pag dumating ang Lord, at dumating ang Lord na yung buhay mo walang pagsuko, ikaw talaga ang kawawa. Amen po ba? Pwede ngayon, sigurito mo lahat. Pero bukas, binalik ko mo lahat. Amen? Eh, ang gusto ng Lord, lifestyle ng pagsuko. Ang gusto ng Panginoon, ang pagsuko sa buhay sa Kanya, palagi. Kasi kung lifestyle ng pagsuko mo ng buhay sa Lord, sigurado, makikita mo rin talaga yung paglago sa buhay mo, araw-araw. Amen? Amen. Walang paglago, walang pagsuko araw-araw. Amen? Amen. Dahil siya bakit ang isang Kristyano, hindi nakakapasok sa promise ng Lord kasi patanda na patanda, patigas ng patigas. Hindi dapat andun yung, kasi yung pagsunod sa kalooban ng Lord, yan ay isa sa mga bunga ng pagsuko ng buhay sa Kanya. Amen? Amen? Kapag hindi ka sumusunod sa Kanya, ibig sabihin hindi mo sinusunod ang buhay mo sa Kanya. It's easy to share the gospel. Alam mo, madali lang sabihin na Kristyano ka. Madali lang alam mo ito, madali lang mag-share sa live, sa online. Madali lang mag-share sa Facebook, mag-post. Mabilis lang. Pero iba pa rin. Yung tinatawag ng Bible na go and make disciples. Amen. Iba pa rin yun. Iba pa rin yun. Share the word. Kasi tinanong yung mga tao yun. Share lang na share. Puro share lang, pero walang application. Diba? Sabi nga, kailangan talagang kumilos. Katulad ni Kyle.
hindi lang siya basta si Caleb, kundi may attitude siya na dapat natin tularan. Amen? Ano ba yung dapat tularan ng attitude ni Caleb para makapasok ka sa promised land? Number 1, Caleb has a unforgettable attitude. Ito, kung gusto mo makapasok sa pangako ng Panginoon, dapat hindi mo nakakalimutan ang sinabi niya. Alam mo yun? Maraming mga Kristiyano ngayon, at marahil isa ka doon, makakalimutan ka. Amen? Yung tipong, may sinabi na ang Diyos, kinakalimutan mo. Gusto mo, lagi bang pinapaalalahanan? Ibig sabihin, kapag nakalimutan ka ng prophecy ng Lord, for example, Sunday, ngayon may prophecy ang Lord. Sabi ng Panginoon, kapag hindi mo ako pinapasok sa buhay mo, hindi ako kilos sa'yo. Ngayon, nakalimutan mo na naman. Pagdating ng puspusan, hindi mo naman siya pinapapasok. Ibig sabihin, wala kang talagang forget ka talaga. Amen mo ba? Si Caleb hindi. Si Caleb, meron siyang attitude na hindi niya nakakalimutan lahat na sinasabi ng Panginoon. Ganun ka rin dapat. Hindi ka dapat nakakalimot. Amen mo ba? Yung tipong, ay, nakalimutan ko. Kung makalimutan din ito ng Lord. Amen po ba? May mga ugali na rin, hindi po sinabihan mo na, nakalimutan mo na. Alam mo, isa sa isip at ka nakakalimot, wala sa puso mo yung pangkilig. Amen po ba? Amen. Yun lang yun. Sabi na dito, bakit si Caleb unforgettable attitude niya? John chapter 14, verse 67, verse 10. Lumapit noon kay Joshua sa Gilgal, ang inay sa lupi ni Judah. Isa sa kanila si Caleb na anak ni Jephunneh, na mula sa angkan ng Sinizeo. Sinabi dito ang Joshua, alam mo ang sinabi ni Yahweh kay Moses, na kanyang lingkod tungkol sa ating dalawa ng tayo'y nasa Kadesh Barnea. 40 taon lang ako noon. Isinubo niya tayong buwan sa Kadesh Barnea upang lihim naman ng lupain ito. At inuulat ko sa kanya ang buong katotohanan. 45 taon ang lumipas, buhat ng sabihin ito ni Yahweh kay Moses. Nooy naglalakbay na sa disyerto ang bayan ng Israel. Hiningatan ni Yahweh ang buhay ko hanggang ngayon. 85 taon na ako ngayon. Isipin ko ilang taon siya sinabi sa kanya. Napakandaan mo pa. Sabi niya dito, grabe sa niya, 40 years old daw ako sinabi ng Lord. Ngayon, 85 na ako. Pero niremind ko pa rin kay Joshua. Diba? Doon mo makita na alam niya. Alam niya kung ano sinabi ng Panginoon. Amen? Alam niya na 40 years old ako, kung sinabihan tayo ng Lord, gusto mo tayo. At ngayon, tinalalaman niya siya, alam mo kung ano sinabi ng Lord. Ibig sabihin, dalawa sila ni Joshua. Alam talaga nila yung sinabi ng Panginoon. Now, ikaw, kung ikaw yung tipo ng Kristiyanong nakakalimot, I'm sorry to say, hindi ka makapasok sa promised land. Amen po ba? Amen. Yung tipong, ako alam na alam ko kung kailan ako binago ng Lord. Alam na alam ko kung kailan ako sinabihan ng Lord na talagang gawin yung vision niya. 2015, yun yung time na sinabi talaga ng Lord, supportahan mo ang pinapagawa ko. Magpagamit ka sa Panginoon. Yun yung time na sabi ko talaga, Lord, gamitin mo ang gusto ko magpagamit sa'yo. 2015 yun. Hindi ko makakalimutan yun sa Aboy Gym, sa Palawan National School. That time activity doon. Tapos, nakita ko yung pastor ko nag-breaks. Tapos, yun yung time na nakita ko siyang uyak kasabi ko, Lord, gamitin mo ako sa portahan ng mission. Ako din ang maraming kalilog. Yung pangako mo. Hindi ko makakalimutan yun. Talagang that time sabi ko, Lord, susuporta ako. Kahit anong mangyari sa gawain. Yung, pag mo yung kaluluwa. Yun yung time, Aboy Gym PNS, hindi ko makakalimutan yung days of Elijah activity yun. At hanggang ngayon, naalala ko pa rin yun. Kasi yung commitment mo sa Lord eh. Ikaw, ano commitment mo? Bakit ka nandito? Gusto mo lang? Trick mo lang? Napuspos ka kasi? Ano gusto mo? Para lang may ministry ka? Kasi sa mundo, parang wala ka nang pakinabang dito, para magpapano, sikat ka? Ganun ba? Hindi po ganun. Ganun po ba? Ano ang reason natin dito? Si Caleb kasi, malinaw sa kanya na pumunta siya sa promised land kasi may vision ng Lord na binigay kay Moises. Tandaan niyo, vision kay Moises hindi sa kanila. Kay Moises sinabi ng Lord yun at sinabi sa kanila ni Moises. Kaya nga sinabi na kay Joshua, alam mo kung ano ang sinabi ng Panginoon kay Moises na sinabi niya sa akin. Amen po ba? At alam na alam niya, 40 years old na ako noon. Ngayon, 85 na ako. 45 years na nakalipas, hindi pa rin siya nakakalimot. Amen po ba? Si Abraham, ilang taon siya nung sinabihan siya ng Panginoon na magkakaanak ka? Tumanda na si Abraham, umabot na ng 100.
Hindi pa rin siya nakakalimot. Di ba? Naalala niyo pa rin yung promise ng Lord na magkakaanak ako. Magkakaanak ako. Ikaw, nakalimutan niyo na kasi iba yung iniisip mo. Amen? Yung mga bagay na, ano ba yung mga siya hindi mo nakakalimutan, pero ano nakakalimutan mo. Amen mo ba? Amen. Alam mo, yan yung point. Dahil siya bakit ang tao yung nakapasok sa promise land? Kasi nga, yung attitude mo na makakalimutin, hindi mo tinatanggal. Amen mo ba? Dapat, huwag mong kalimutan yung sinabi ng Panginoon. Amen mo ba? Amen mo ba? Hindi mo pwede sabihin na, ay, hindi naman ako sinabihan. Hindi po. Ang promise lang dito, langit. Amen mo ba? At kung promise ng langit, meron mga giants na harapin. May mga gera na kalabanin. So, napaka-importante na hindi mo makalimutan na talagang dapat pumasok ka doon. Amen po ba? Ayaw ng Panginoon na ang attitude sa masyadong makakalimutan. Nakakalimutin. Ay, pastor, nakalimutan ko. Nakalimutan ko na yung video. Nakalimutan ko na yung study. Nakalimutan ko pala. Alam mo, kapag meron kang kailangan ng isang bagay, papunta sa patutunguhan mo, hindi mo pwede makalimutan yan. Amen? Importante. For example, kung ikaw ay nagpa-badminton, pwede mo makalimutan yung raketa mo. Badminton na lang gusto mo. Dati, pag nag-swimming kami, hindi pwede makalimutan yung goggles. Hindi pwede makalimutan yung cup. Hindi pwede, mas lalo hindi mo pwede makalimutan yung sinisip sa swimming cup. Di ba? Mag-swimming ka eh. Importante yun eh. Ganun din sa gawain ng Panginoon. Pag nag-school ka ba, nakakalimutan yung ID mo? Ano yung ID na entry? Siguro kayo nakalimutan, pero binabalikan mo. Pero ibang usapan kung palagi ka nakakalimot. Araw-araw nakalimutan yung ID mo. At ano? May plano ka bang mag-aral? Mo ba? Yun ang tanong. May plano ka bang mag-aral? Kasi pag estudyante ka, lalo kung yung ID mo entry, hindi mo pwede makalimutan ang ID mo. Wait, if you have a plans na maka-enter sa promise ng Lord, sa langit, hindi mo pwede makalimutan yung mga bagay sa sinabi ng Lord. Amen po ba? Katulad ni Caleb, the reason, bakit siya nakapasok ng promise ka? Kasi sabi ng Panginoon, itong anak ko na to, matanda na hindi pa rin nakakalimot. Amen po ba? Ganun din. Hindi mo pwede sabihin, matanda ka na, ulyari ka na. Matanda na siya, hindi pa siya ulyari. Amen po ba? Ito kasi maganda na. Ay, nakakalimutan. Ganun talaga sense of aging. Hindi. Wala yan sa Bible. Walang sense of aging sa Bible. Ang isip nakakalimot, pero ang puso hindi. Amen po ba? Hindi sense of aging din yung nakakalimot. Sense of parang puso yan. Amen? Amen po ba? Pero talaga yun, hindi po yun. Ang sense of aging, saan ka nakita sa Bible matanda na nakalimot? Wala. Pag lupag ka lang, hindi ko makakalimot. Unang-una, hindi ikaw ang magpapaalala mo sa sarili mo. Ang Lord ang magpapaalala mo sa'yo. Kaya kailangan puspos ka eh. Pag puspos ka, nakakalimot yung katawan mo. Pero dahil puspos ka, i-receive ka ng Holy Spirit. Ito yung pangako ko, ito yung pangako ko. Araw-araw, ito yung pangako ko. Amen po ba? Kaya nga, kung walang Holy Spirit, makakalimot ka. Amen? Pero pag filled ka, sabi ng Lord, may gagawin ka ngayon. Kung ano, nakalimutan ko. Sige, pupunta ako na. Gagawin mo. Kinabukasan. Ito gagawin. Hindi naman ito ng Holy Spirit. Kaya hindi nakakalimutan ang kalingkod ng Diyos kasi puspos sila. Amen po ba? Amen? Kumbaga, between you and God, sa iyo, sa harapan ng Panginoon, nakalimutan mo. Pero sa tingin ng mga tao, kala nila, ikaw yung maalalahanin. Hindi nila alam, ang Lord na nagpapaalala sa iyo palagi. Kaya hindi ka nakakalimot. Amen? Pero ibang usapan yung, nakalimutan ko. Pag nakalimutan mo na nakalimutan, ibig sabihin ng Holy Spirit, hindi nagpapaalala sa iyo. Amen po ba? Kaya, kapag ang isang Kristyano makakalimutin, isiyan sa mga siya hindi ka makapasok sa promised land. Kaya dapat lahat ng mga narinig mo, lahat ng natutunan mo, lahat ng mga narinig mo dito sa preaching, isa puso mo, para hindi mo makalimutan. Amen? Huwag kang papaya na ikaw yung tipo ng tao na nakasikan ng buto sa daanan. Yung after makarinig ng Word of God, paglabas, tino ka agad ng ibon. Ano kapag kain ng ibon? Amen? Ano ka? Huwag mo na pagkain ng ibon? Huwag kang papayag na gano'n. Sabi ng Lord, dapat ikaw yung tipo ng binhi na nakasik sa matabang lupa. Lumagok. Amen po ba? Amen po ba? Kahit naman sinong tao, for example, pag sa trabaho mo, pag ikaw nakakalimutin, palagi ka na nakakalimot,
Baka makalimutan ka rin yung boss mo. Sino ba namang tao ang gusto makakalimutan ng kasama? Sino ba namang boss ang gusto makakalimutan ng empleyado? Gusto mo ba yun? Manayang sa fast food ka, ay nakalimutan ko lutuin yung chicken. Ano, sinad mo hilaw? Ha? Ay nakalimutan ko nakalimutan ko mag-uniform. Hindi pwede. Nakalimutan ko magbada. Hindi ko yung magpakonsequence yun. Nakalimutan mo, ay, ang barya ko ganito, nakalimutan ko. Hindi pwede. Amen? Sa mundo, ayaw natin ng mga makakalimutin. Ang Lord, gusto mo makapasok sa promise niya, sa pangako niya, dapat hindi mo nakakalimutan kung ano yung sinabi ng Panginoon. Amen? At kung talagang hindi ka nakakalimot, dapat nandoon yung nagpapagamit ka. Amen mo ba? Yan yung number 1. Hindi dapat nakakalimot ang isang ito ng Diyos. Kasi si Caleb, patanda ng matanda, naaalala niya pa rin lahat. Sabi dito, Pawikaan chapter 7 verse 1. Aking anak, salita ko sana ay ingatan. Itanim sa isip at huwag kalimutan. Utos ng Lord yan. Salita niya, ingatan. Sabi dito, itanim sa isip, huwag kalimutan. Amen? Utos ng Lord yan. Utos ng Panginoon na kapag may sinabi siya, ingatan mo. Bakit yung sinasabi ng iba yung ingatan mo? Yung sinasabi ng Lord, hindi mo ingatan. Yung sinasabi ba nila, sabi sa Bible, heaven and earth will pass away, but my word will still remain. Sinasabi nila sa'yo, magmawala ako. Pero yung salita ng Lord, hindi mawawala. Amen mo ba? Bakit ba? Inaasahan mong babalik sila. Hindi sila babalik. Eh, ang Lord babalik talaga. Amen mo ba? Ang Lord babalik talaga. Yung iba sinabi na, maraming ganun yung katulad sa Bible, yung parable na sinabi niya pupunta ako, hindi siya pupunta. Yung hindi nagsabi na pupunta siya, pumunta. Amen po ba? Ang gusto ng Panginoon, hawakan mo yung salita niya lang. Hawakan mo yung sinabi niya lang. Amen po ba? Huwag mo pang hawakan yung sinabi ng tao. Amen po ba? Kasi alam niyo po kapatid, totoo to. Sa tagal ko na pagsiserve sa Lord, marami po talagang mga tao, hindi nila kayang lakaran yung mga sinasabi nila. Amen? At huwag kang tutulad sa mga ganong tao. Amen po ba? Yung ano ba? Dapat ano tayo? Tinatawag natin walk the talk. Let your SBS no below. Pag sinabi mo go ka, hindi yung sabi ka, binitawan mo. Amen po ba? Kasi doon pa lang sa binitawan mo yung sinabi mo, ibig sabihin, may wala kang unforgettable attitude. Amen po ba? Yun. At ikaw siguro mayroon ka rin gano'n. Sabi ko na, marami kasing madaling magsalita, hindi na manindigan. Marami, ala, magpakapoy ka, ala. Pasaway pa yung tahimik. Ang kailangan magsalita, pero nakita mo hanggang dulo na galawat ko sa Lord. Amen? May iba, ala, tapos kapag magsubok, bye Lord. Hindi gano'n. Amen po ba? Sabi ng Panginoon, salita niya ingatan, itanim sa isip, huwag kalimutan. Amen? Sabi dito, Joshua chapter 1 verse 8. Huwag mong kaligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yun araw-gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana, matutupay ang iyong pamumuhay. Amen? Ano sabi? Para hindi mo makalimutan yung mga sinabi ng Lord, dapat araw-araw pa rin mo sa salita niya. Amen? Hindi porket nabasa mo na, naalala mo pa. May mga time na nabasa mo na hindi mo na naalala. Kaya kailangan araw-araw ka nagbubulay-bulay. Alam niyo ito, I encourage every one of you. Dapat as a leader, mag-aral ka. Amen po ba? As a servant of God, mag-aral ka. Alam mo sabihin ko mag-aral? Kung tamad ka mag-aral sa school, mag-aral ka sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kasi yung salita ng Diyos, applicable po sa lahat. Amen po ba? Ang school, sorry to say, hindi naman talaga applicable yung mga curriculum sa palengke. Apply mo yung cosine, sin, cosine dyan. Apply mo yung mga geometric dyan. Apply mo yan. Yung mga fraction, apply mo 1/3 minus 2/3. Hindi mo apply yan. Amen? Hindi mo apply yung mga Philippine history, palengke, punta ko, palengke, tabi mo doon si Rizal, chemistry, hindi mo ma-apply yan doon. Amen po ba? Hindi mo ma-apply. Sabi ko, Lord, dami ko natutunan yung college ako, wala ko na-apply na yun. Ang na-apply ko, PE. Anong PE? Swimming. Na-apply ko yan.
Yung sayaw-sayaw, ma-apply mo yan sa Lord. Yung mga physical, ma-apply mo yan, PE. Yeah? Sa school, ma-apply mo yung basic mathematics. Mga 1 plus 1, 2 plus 2, divide, minus. Pero hindi mo ma-apply mo yung mga decimal. Tinahan, okay, may 3.5 yung chicheria, okay, 1.5 yung pariya mo. Hindi, diba? Candy na lang Candy na lang. Wala na decimal. Kasi that's the truth. Pero ang Bible po, lahat applicable. Amen po ba? Applicable. Sa trabaho. Yung pinag-aaralan mo sa trabaho. Sa trabaho lang yun. Pero yung Bible, kahit sa trabaho, pwede mo siyang i-apply. At ito yung sinabi ng Lord. May mga tao na sabi na, required po ba ako mag-devotional araw-araw? Yes. Sabi sa Bible, pag-bulay-bulay ang salita niya araw-araw. Gabi. Amen po ba? Yung sinasabi ko, may mga sino na, required po ba? Actually, hindi siya required. Kasama siya sa buhay. Kristyano. Amen po ba? Hindi mo pwede sabihin required. Alam mo yun, kapag kailangan, hindi mo kailangan talaga kung required. Kailangan yun eh. Amen po ba? Parang katulad niya ng pananalangin. Required po ba na manalangin kami araw-araw? Ang panalangin para siyang oxygen. Inhale, exhale. You talk to God, God talk to you. So, pag sinabi mo required po mag-pray, para mo rin sinabi, required po ba kung hindi araw-araw? Hindi ko pang hinga. Para patay ka. Amen po ba? Ganun din po. Pag ikaw Kristyano mo na, automatic, kasabay ng pagiging Kristyano, nandun yung prayer life. Nandun yung word of God. Amen? Yung pagbabasa ng salita niya, hindi na required. Required. Araw-gabi. Ikaw araw na lang, nare-reklamo ka pa. Amen po ba? Tapos ang masakit, gusto mo maging masagana at pagkakupay ang pamumuhay mo. Huh? Sabi sa Bible, next mo. Sabi dito, pagbulay-bulayan mo ito araw-gabi upang matupad mo lahat na nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at pagkakupay ang pamumuhay. Gusto mo, meron nga ako napanood na gusto mo magtagumpay, pero hindi ka nagbabasa ng salita niya. Amen po ba? Yung mga Christian, lahat naman gusto magtagumpay. Pero lahat hindi nagtatagumpay. Kasi nga, hindi nagbubulay-bulay ng salita niya. Scan mo yung buhay mo. Bakit hindi ka walang breakthrough? Ang tanong, araw-araw ka ba nagbabasa ng salita ng Diyos? O panakikibukas mo ng salita niya? Yung kapag empty ka, pumasahin mo. Kapag hindi ka okay, hindi mo na mabasahin. Hindi ko dapat. Kung gusto mo maging matagumpay, araw-araw, basahin mo yung Bible. Amen po ba? Araw-araw mag-devotional. Naranasan ko dati walang devotional, bagsak, talo, durog. Diba? Talagang, pero hindi ko yung sinabi na, ay wala na akong devotional, sige, hindi na ako nakaka-devotional. Tuloy-tuloy na to. Diba? Ganun kasi rin yung iba. Nag-pay lang mo ng isang cases, ayaw mo nila gawin. Pero natandaan mo, hindi yung pagkita nag-pay ka, hindi mo gagawin. Pag tama, gawin mo pa rin. Amen po ba? Amen. Kaya sabi doon, bakit kailangan araw-araw na pagpapasa ng Word of God? Kasi nga, sabi dito, para matupad mo lahat ng nakasulat. The reason bakit hindi natutupad mo ang sinabi ng Lord, nakakalimutan mo na. Pero ayaw mo magbasa ka ng basa ng salita ng Diyos araw-araw. Sasabihan ka ng iba, baliw na ito, basa ng basa. Hindi nakakabaliw ang Bible. Mas nakakabaliw yung alak. Mas nakakabaliw yung sigarilyo, ha? Mas nakakabaliw yung LinkedIn. Mas nakakabaliw yung Facebook. Ha? Mas nakakabaliw yung pornography. Mas nakakabaliw yung mga ano. Ang Bible, wala akong nabasa sa Bible. Basta si Joshua at Caleb ng nabaliw sila. Hindi nila natalo ang mga higante. Actually, yun nga yung sinabi ng kay Joshua at kay Caleb bago sila pumasok sa promised land. Kasi si Joshua that time, sabi ni Joshua, kaya ko ba ito? Pero sabi ng Lord, basta pasahin mo lang ang aklat ko lagi. Pag binasa mo ito, magtatagumpay ka sa lahat ng gagawin mo. Amen po ba? Kaya nga importante yung bago ka pumasok sa trabaho, sa school, sa lahat, mag-devotional ka. Amen po ba? Amen. Hindi yung sasabihin mo na, busy po ako sa school, wala akong devotional. Busy po ako sa trabaho, wala akong devotional. Tapos magugulat ka, bakit sa maghapon nakalimutan mo ano? Hindi. Pag mahal mo kung nakakalimutan. Amen? Sabihin, mas mahal mo yung school kaysa sa Lord. Amen po ba? Ibig sabihin, mas mahal mo yung trabaho kaysa sa Lord. Amen? Pwede ba yun? Mahal mo ang Diyos para mo sa kinakausap. Kung nagbabasa ka ng Bible, ano yan God is talking to you. Kung pag-alis mo ng trabaho, ng bahay,
give time to your parents na, o sige anak, alis ka na. O, bakit yung word of God hindi mo alinahin ang sabi ka bakit ano lang pumasok? Eh kung tutusin, lahat mawawala pa rin word of God, hindi. Amen po ba? At yan yung isa, ba't hindi nasusunod ng word? Amen? May mga gano'n, aga magising, pero para magkape, hindi para mag-devotion. Aga magising, pero para maglaba, hindi para mag-pray. Ha? Maaga magising, kasi maliliit na, kasi pasok 6. Ang masaklap na tapos ang araw, walang devotion. At hindi pa doon, isang araw ginawa lahat. Okay, lahat itong araw, may nagulog ko to. Hindi po. Ang frugal lifestyle, amen po ba? Pwede ba yun na kumain ka ng pagkain mo yung Lunes? Tuesday hanggang Linggo, hindi ka na kumain? Kasi kinain ko na lahat ng Lunes. Pwede ba yun? Kasi ganoon sa Word of God eh. Kung nagbasa ka ng Lunes, tapos ginawa mo na lahat, hindi ka na kumain ng Tuesday, Wednesday, Thursday. Kasi sabi sa Bible, hindi lamang sa tinapay na bumubuhay ng tao, kundi sa bawat salita ng mga tao sa ibig ng Diyos. Sabi sa Bible, ang salita, yun ang bread of life. Amen po ba? Amen. Kaya, my food is to be the will of God. Amen? Kaya, important yung basahin mo lagi yung Bible. Amen? Para hindi ka makalimot. Kapag nakakalimot, talagang buhay mo magiging masalimot. Amen? Sabi dito, awit 120 verse 2. Si Yahweh ay papurihan kung aking kaluluwa, huwag mong kaliligtaan, mabubuti na lang. Isa pa yan. Hindi mo dapat kalimutan ang mga ginagawa ng Lord sa life mo. Hindi ibig sabihin may pangit kang pinagdaanan, kakalimutan mo yung mabuti ng ginagawa. Amen? Amen. Marami pa rin, kahit na sa life ko, sabi ko, Lord, maraming pangit na nangyari. Pero, bakit ako titingin sa pangit? Eh kung sa pangit na, mas matindi pinagdaanan niya. Pero tinignan ng Lord yung dulo. After He died, maraming mabubuhay. Amen po ba? Tsaka tayo, hindi tayo pwede tumingin doon sa pangit na nakikita mo. Tingnan mo yung promise niya. May promise kasi ng Lord eh. Pag tumingin ka sa pangit na nakikita mo, hindi ka makapunta sa promise. Alam mo yung pagkakaiba kay Joshua Caleb sa 10 spy? Yung 10 spies, talagang nag-report sila na may mga higante sa lugar na yun. So Joshua Caleb, hindi sila nag-report ng mga giants. Magkaiba yung tinignan nila. At tinignan ng mga 10 spy, yung higante, at tinignan ng Joshua Caleb, yung promise nila. Amen po ba? Yun ang pagkakaiba. Doon pumapasok yung magluto ng character ni Caleb. Anong attitude meron siya? Caleb has a fearless attitude. Ibig sabihin, hindi siya takot. Matapang siya. Amen po ba? Hindi niya sinabi kay Moses na may higante doon. Ang sinabi niya, malago ang lugar, mayaman. Samantalang ng 10 spies, may higante doon. Diba? Sabi dito, Joshua chapter 14, verse 7 to 8, in verse 10 to 11, sabi dito, 40 taon pa lamang ako, isinubog na niya tayo buhat sa Cades Barnea upang lihim naman mananampain ito. Iniulat ko sa kanya ang buong katotohanan. Kahit na ang bayan ay tinapot ng ibang kasama natin, buong katapatan pa rin akong sumunod kay Yahweh. Kasi that time po, majority takot na. Kung babasahin niyo yung Bible, out of 100,000, ang nakapasok na sa promised land ay 100 divided by 12. Yun yung nakapasok na sa promised land. Nasa almost 8% lang ng mga tao nakapasok sa promised land. Kasi yun lang yung mga hindi takot. Kaya nga sabi dito ni Caleb, sabi dito, tinakot ng mga kasama natin, pero ako, sumunod pa rin ako. Sa panahon, alam sa pagtulong natin sa'yo, maraming mga tao tatakotin ka, iko-confuse ka, maraming mga tao na marinig kang may negatibo, maraming kang marinig na ganito, ganyan, natatakot ka, ganito. Talagang sa church dati may mga pananakot, ganito, ganyan, gano'n. Pero sa isip-isip ko, ako sa akin lang, kahit magtakot sila na magtakot, wala akong pakialam. Kasi unang-una, ang katakutan natin dapat, hindi yung bagay sa mundo ito. Sabi sa Bible, kung meron tayong katakutan, yung pumapatay ng kaluluwa. Amen po ba? Yun yung sabi, yung pumapatay ng kaluluwa. Hindi yung katakutan ng mundo. Si Caleb gano'n, kahit tinakot niya yung paligid niya, tuloy, laban. Amen po ba? May mga taong tatakutin ka, pero magpatuloy ka dapat. Amen po ba? Sabi dito,
45 taon ang lumipas buhat nang sabihin ito ni Yahweh kay Moises. Nooy naglalakbay pa sa desyerto ang bayang Israel. Iningatan ni Yahweh ang buhay ko hanggang ngayon. 85 taon na ako. Ngunit hindi pa nagbabago ang lakas ko. Mula nang ako isugo ni Moises upang siya sa akin ang lupain ito. Kaya kaya ko makipaglaban at gawin ang kahit anong trabaho. So makita mo dito na si Caleb talaga. Fearless siya. Hindi siya takot. Amen? Nowadays, maraming mga tao na kapag kasama mo matapang, kapag mag-isa, takot. Ikaw, matapang ka lang pag kasama mo si leader. Pero pag ikaw na lang, Lord, uwi na ako. Baka matapang ka lang kapag may kasama kang Kristyano. Pero kapag ikaw na lang, hindi ka marunong mag-practice. Hindi ka marunong magturo. Baka pag ikaw matapang, pag nalang tao, pero pag ikaw na lang, Lord, napakapag naman ito. Alam mo, mas mahirap yung hinarap ni Caleb, giants. Amen? Kaya, dapat ang isang Kristyano, matapang ka. Lahat ng takot, pinapauwi niya ng Panginoon. Amen? Sabi sa Bible, sabi doon sa panahon ni Gideon, lahat ng takot, umuwi na kayo. Out of, ilan na lang yun? Sabi mo, out of 32,300 lang ang natira. Lahat yun, umuwi. Sabihin, 31,700 umuwi. 300 lang natatapang. 300 lang hindi takot. Ganun karami ang takot. Amen mo ba? At ang gusto mo nang ipakita dito na kahit gano'ng karaming tao, ang matapang lang ang makakapasok sa Promised Land. Amen? Kaya nga, sabi sa Bible, ang manatiling tapat hanggang wakas, maliligtas. Individual yun. Amen po ba? Amen? Pwede kang iwan ng mga kasama mo. Mga katabi mo, tingnan mo. Yung mga katabi mo, baka bukas wala na yan. Ito, hindi ko sila dinideclare yun. Ang point ko dito, ganun kasi. Baka mamaya yung kala mo umaapoy, bumagsak. Yung kala mo nandyan, wala na. We are talking about reality. Pero syempre, I declare, lahat kayo hanggang dulo maniligan. Amen? Amen? Pero example, ito, tinan niyo yung nangyari sa mga takot. Yung mga nagbalita na hindi maganda. Sabi sa Bilang chapter 13, verse 28, and verse 31 to 33. Ngunit, ito yung report ng mga 10 spy. Ngunit, malalakas sa mga taga-roon. Malalaki ang lungsod at matitibay ang pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahit na higante. Ngunit, sumagot ang ibang stiyang kasama niya. Hindi natin sila kaya sapagkat mas malalakas sila kaysa sa atin. Hindi maganda ang kanilang ulan tungkol sa lupain pinasiyasan sa kanila. Ito ang sinabi nila. Malalaking taong nakatira doon. At sino mang magtangkang sumakot sa kanila ay lalamunin nila. Nakita namin doon ng mga higante. Sila ay mula sa lahi ng anak. Mga tipaklong lamang kami kung ihahambing siya kanila. Amen po ba? Makita ko doon, negatibo yung mga report nila. Alam mo yung mga taong takot, laging tinitingnan yung negative. Amen po ba? Yan yung takot. Ang mga taong takot, lagi nilang tinitingnan yung higante. Yung report nila, hindi natin kaya yan. Malaki yan sila. Wala to. Yan yung mga takot. Pero yung mga hindi takot, yan yung mga tao na sugod. Yan yung mga sabi na, kaya yan. Amen po ba? Yan yun. At alam mo to, alam mo yung verse na to, sabi sa Bible, hindi nakapasok sa Promised Land yung mga nag-report na to. At lahat ng nag-report na to, namatay sila. Sabi sa Bible, lahat sila namatay kasi hindi maganda yung naging balita nila. Dahil sa balita nila, nagkagulo yung buong bayan. If you read the Bible, nung magbalita sila ng pangit, nagkaragulo lahat. Tandaan niyo po, kayo mga nag-report, kung kayo, ingat-ingat kayo sa mga report ninyo. Kasi, pag kayo nag-create ng paguluhan, magiging magulo din kayo. Kapag sa Lord galing yan, dapat kapayapaan yan. Amen po ba? Pero kapag confusion yan, distraction yan, talagang it will cost you many things. Amen po ba? Ito, sabi ng Lord, dahil nag-report sila nagkaragulo, talagang napahamak po sila. Amen? Dapat ang gusto na magkaroon tayo ng karakter na tulad ni David. Fearless. When you say fearless, matapang talaga siya. Sabi nito, 1 Samuel chapter 17, verse 45. Sumagot si David.
Ang dala mo ay tabak, sibat at pantusok. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Diba? Diba kasi si David? Sabi niya, kay Goliath, may dala siyang tabak, may dala siyang sibat, may dala siyang pantusok. Pero si David, ang dala niya, si Lord. Amen po ba? Si Lord. Si Lord lang ang dala niya. Ganun din sa buhay natin. Kahit ganti ang kalaban mo, basta si Lord ang dala mo, mananalo ka. Amen po ba? Amen po ba? Ayaw ng Lord na takot. Kung sa pamilya mo nasanay, alam mo, if nasanay ka ng takot, pagbuhin mo na yan. Kasi alam mo bakit? Pag nanatili ka ng takot, yung next generation sa lahi mo, takot din. Amen po ba? Gusto mo ba yun? Yung mga susunod sa'yo, takot lahat. Ayaw ng Lord ng takot. Amen po ba? Ayaw ng mga papayag ka ba? Alam mo, takot kayo lahat. Takot kayo lahat. Amen po ba? Walang mangyari. Amen? Nothing will going to happen if hindi ka fearless. Dapat fearless. Kaya nga sabi ng Lord, Joshua chapter 1 verse 6 to 7 and verse 9, magpakatatag ka, lakasan mo ang loob, sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito. Sa pagsakop nila sa loob ay bibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako sa inyong mga ulo. Basta magpakatatag ka, lakasan mo ang loob, sundin ng mabuti ang buong kautusan ibinigay ni Moises. Huwag kang susuwal sa anumang nakasa doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Verse 9, tandaan mo ang bilin ko. Ulit-ulit ko sinabi ng kay Joshua 3 times. Magpakatatag ka at lakasan ng loob. Huwag kang makatakot at mawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Kapatid, kapag hindi ka natatakot, doon ka lang sa samahan ng Lord. Kapag natatakot ka, doon, alam mo, yung mga taong matapang, yun yung sign na sinasamahan ka ng Lord. Yung mga taong takot, yan ang sign na wala ang Lord sa iyo. Amen? Bakit? Sabi sa Bible, hindi espiritu ng kahinaan ng loob ang binibigay sa atin. Amen po ba? If you are a spiritual Christian, nandoon talaga na you are fearless. Kahit magmukhang against sa'yo yung tao, kahit mas magmumukha kang mali, as long as alam mo na sa Lord ka, matapang ka. Amen po ba? Amen po ba? Sabi dito, Isaiah 41 verse 10, ako isa sa'yo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen? Kaya kapatid, number 1, dapat hindi ka makakalimutin. Number 2, hindi ka dapat nakatakotin. Amen po ba? Ang Kristiyanong takot, hindi makapasok. Dahil ngayon, tanda mo na, takot ka pa sa parents mo. Takot ka pa sa boss mo. Pag linggo, talagang si boss talaga. Baka hindi ako kaya tanda mo sila na ma-encounter mo si boss mo. Amen po ba? Nalala ko dati, true to life ko. Dati, noong time na nasa sa Lord na ako, siyempre, hinahandaan ako ng boss ko mag-attend sa church, trabaho eh. Dahil sa fast food dati trabaho sa McDo. Sabi sa akin ng manager ko, bakit ka na kasi bakit ka na pag-linggo? Sabi ko, sir, nag-request na ako na every Sunday, baka pwede ako mag-dito. Kasi may simba nga ako. May simba. Hindi pwede. Maraming tao sa Paskol. Ganon. Siyempre ako, isip-isip ko, saan ako dumating ang Lord pag-linggo? Nandito ako sa Paskol. Dapat tagasamba ako sa Kanya. Diba? Hindi ko naman pwede sabihin na sumasamba ako sa Paskol. Kasi sa mindset na, sabi na Lord, kaya nga ginawa yung panambahan, ako doon magsamba. Amen? Kung ganyan yung mindset na yung sabi ng Lord, kaya panglaban ko. Kaya dumating natin, absent talaga ako yung tinigmo. Bahala sila, tanggalin nila ako. Dumating na tayo na, sinabihan ako ng sir ko na, anong pipiliin mo? Magsimba ka pag-linggo? O mag-resign ka? Ano yun ha? Kinopag-guard na ako. Hindi ako that time nagpunta ako ng McDo para kumain. Kasama ko yung mga classmate ko. Wala akong plan kausapin yung mga manager ko. Kumain lang talaga. Hindi ako naka-duty. Kasi yung customer ako. Tinawag niya ako, Vince, sarang dito. Bakit wala ka naman nilito? Ay ko, sir, kasi ba ko kasi ako, nirequest ko yun.
ba't ako nagagalit? Yung mga kabilido, pinapayagan niya hindi mag-akin ng libro para mag-inom, mag-fellowship, para mag-outing, tapos ako magsisimba yung napayagan. Doon ako talaga nilus. Sabi ko, napaka-unfair talaga nito. O sino pa magsisimba sa Lord? Yun ang payagan. Yung mga hindi nagsisimba, nag-outing, nag-inom-inom, payagan niya. Sige. Tapos nilabilin niya ako. Ano bikin mo? Si Lord? Ay, sabi niya, magtrabaho ako, mag-worship ka sa Lord. May action ka, mag-worship ka sa Lord. Sabi ko, sir, mag-resign ako. Harap-harap ako. Hindi ako naka-duty. May waiting mo ako. Paglabas niya ng office, binigyan niya ako ng certificate of employment. Hindi ako nagpasama na situation, tinanggal niya ako that time. Hindi formal yun. Hindi formal yung pag-resign ko. Harap-harap ko sa isip-isip ko. Ito lang po yung trabaho. Sa isip-isip ko, ito lang po yung trabaho ko. Isip-isip ko, Lord, ikaw nagbilikha ng langit at lupa. Ayaw mo akong bigyan ng trabaho kasi higit pa dito. Inuna kita. Talagang sinabi ko yun. Sabi ko, hindi naman ito maliligtas sa akin. Maligtas ba ako ng burger? Maligtas ba ako ng ganyan? Maligtas ba? Hindi. Sabi ko, Lord. Sabi ko ng Lord, alam mo naman, inuna kita, bahala ka na sa akin. Basta, naniniwala talaga ako na Lord, pag inuna kita, meron kang bibigay sa akin ng trabaho, may favor. Ang nagkaroon ako ng trabaho, Jollibee naman. Sa Jollibee may favor. Oo. Nag-send ako sa McDo, sa Jollibee may favor. Manager kasi yung taga-church. Bago ako nag-apply sa Jollibee, sinabi ko lahat ng schedule ko. Pang-umaga lang po ako, 6 to 3, kasi may pasok po ako, may ministry ako, binigyan po ako ng pabor. Pag-linggo din po ako, binigyan ako pabor. Nag-resign na ako ng Jollibee kasi nag-OJT na ako sa college. Pero yung point doon, yun yung point. Kapag inunang mo ang Lord, meron ka kang ibigay. Amen ba? Tapos nag-apply ako sa accounting office, sabi ko talaga sa Lord doon, na sabi ko sa boss ko, ma'am, pag Wednesday po, meron kasi akong ganito, pag Sunday, hindi ako pwede. Pag encounter, absent talaga ako. Yung point ko doon na ano ba? Hindi ako takot sa boss. Mas takot ako sa boss, sa lahat ng boss. Sino? Si Lord. Siya ang King of Kings and Lord of Lords. Amen mo ba? Ayun yung point. Kaya, sa parents, takot ako sa parents ko. Pero pag usapang Lord, mas takot ako sa Lord. Amen mo ba? Yung iba takot sa boss, takot ka muna ng sahod. Ganun lang kasi play. Takot ka mawala ng pera. Mas takot ka mawala ng pera kasi matakulan ka ng Lord. Amen? For example, encounter. Nagpaalam na ako sa trabaho ko ng 3 weeks advance bago ang encounter. Sabi ko kay ma'am, absent po ako sa April 19 encounter ko namin 2015. Approve. Pagdating ng encounter, mag-duty ako. Grabe. Sabi ko, biglang kasi encounter ako, nagkakall ng manager ko. Saan ka na? May duty ka ngayon. Sabi ko, ma'am, ito po yung approval. In-approve niyo kasi may duty ako. Sabi niya, hindi, pumasok ka ngayon. Ay, ginawa ko cellphone ko, alam kayo dyan. Isip ko, encounter mo ngayon. Isip ko, pag pinatawag ka ba ng presidente ng Pilipinas, pupunta ka? Pupunta ka. Unahin mo ba yung boss mo sa presidente? Pupunta ka, syempre. Kaya nagpapatawag sa encounter Diyos. Unahin ko yung Diyos. Kaya punta talaga ako. Saka, yun, time na yun. Talagang sabi ko, Lord, minsan lang itong encounter. Saka, ang trabaho, marami lang tayo. Pero encounter sa'yo, gusto ko itong malakasan. Gusto ko itong encounter. Take note, finals pa namin yan. Nagsabay na school namin, tsaka yung... Kasi that time, yung finals namin, sumakto talaga April 19. Kasi ang finals, ginaganap yun mga April. Katapos, April 19 talaga. Sabi ko, Lord, finals namin. Pero dahil nung ako si Lord, ang nangyari, binigyan ako ng special exam. Ganun talaga. Basta unahin mo si Lord, may favor yan. Amen? Now, kung hindi ka bigyan ng pabor, make sabihin, may panibagong para sa iyo. Amen po ba? The point is, as a Christian, fearless ka. Hindi lang sa bibig, pati sa action. Amen po ba? Eh, kasi takot eh. Takot sila. Ba't ka matatakot? Sabi sa Bible, if God is with us, who can be against us? Amen po ba? Kung ang Diyos ay panig sa iyo, sino makakatalo sa iyo? Kung ang Diyos ang kasama mo, lahat ng bagay na kayang kunin sa iyo ng mundo, kayang ibalik na Diyos. Tatanda natin, kapag ang Lord ang nagsara, walang makakabukas. Kapag ang Lord ang nagbukas, walang makakasara. Amen po ba? Sa tunahin lang siya. Ang tanong, are you fearless? Diba yun? Kasi pag fearless ka,
Tanda mo, ito sabi na, Lord, ikaw muna ilos bago ako. Hindi, ikaw muna bago siya. Para makita mo na kung ano yung sinasabi ng Bible, na sinong tapat makatagumpay. Amen po ba? That's number 2. Dapat fearless ka. Amen? Amen. Number 3, positive attitude. Talagang positive po si Kilo. Sabi dito, Joshua chapter 14 verse 9. Kaya, alam niyo po, sabi dito, Joshua chapter 14 verse 9. Kaya ipinangako sa akin noon ni Moses na dahil sa aking buong katapatan sa pagsunod kay Yahweh, magiging bahagi ko at ng aking mga anak na lupang matatapakan ng mga bahay. As ito yung maisip ni Caleb, lahat ng matapakan ko, akin ito. Ganun siya kapasibig. Lahat ng matapakan mo, akin ito. Ikaw, dahil matatapakan mo, tayo ka ng aso. Diba? Dahil matatapakan, ibang klase na tapakan mo. Hindi mo pwede sabihin akin ito. Diba? Pero yung point natin doon na as a Christian, yung dapat naman isip mo pasibig. Alam mo, totoo yung sinabi dati ng dati kong preaching na ang problema, hindi lugar. Ang problema ikaw. Kahit saan kayo nalay ng Lord, kung kasama mo ang Lord, sasamahan ka niya. Amen po ba? Hindi lugar, hindi boss, hindi tao. Basta kasama mo ang Lord, kaya na tipuin lahat ng sa paligid mo para magpabor sa iyo. Amen po ba? Yun yung point. As a Christian, si Caleb iba. Sabi niya, lahat ng matapakan ko, akin to. Lahat ng matapakan ko, sa akin mo. Ganun ang gusto ng Panginoon ng mindset. Lahat ng matapakan mo, dapat ang mindset mo, Lord, bibigay mo na sa akin. Amen mo ba? Positive. Hindi lang positive si Caleb. Isipin mo kung kailan siya tumanda, doon pa siya mas lalong tumak. Isipin mo, hindi pa ni Caleb nakaharap yung mga higante. 40 years old siya nung sinabihan sila ng Lord. Hindi niya pa naharap yung higante. 85 years old na siya. Doon niya pa lang sinabi kay Joshua na ibigay mo sa akin yung lugar na yun. Nabalitaan na naman yung mga higante doon, di ba? Bigyan mo na sa akin yun. Ako magpapatalo sa kanila. Kung kailan siya tumanda, lalo siya tumapang. Samantalang iba, hindi ko na kaya yun, matanda na ako. Pero siya iba. Kung kailan siya matanda, lalo niya pa mas sinarap yung higante. Ganun talaga dapat. Ang totoo niyan, dapat patanda sa Lord. Pag hindi na matundin dyan sa kayang harapin. Amen po ba? Yun yung faith. Patanda ka ng patanda. Palaki ng palaki yung mga dyan sa kailangan harapin. Yung iba, patanda na patanda sa Lord. Pamurmur ng pamurmur. Ano ba yun? Palaki ng palaki yung giants. Ano ba? Hirap ng pahirap. Di po gano'n. Amen po ba? Dapat palaki ng palaki. Patanda na patanda at alam mo dyan sa harapin mo. Amen? Dahil dito, bilang chapter 14, verse 36 to 38. Ang mga espiya na nagbigay ng isang ulat na siyang naging dahilan ng kabuluhan sa Israel ay nilingkol ni Yahweh sa pamamagitan ng salat. Ngunit hindi namatay si Joshua na anak ni Nun at Caleb na anak ni Jephunneh. Makita niyo po, lahat ng espiya na nagbalita ng isang ulat. Diba? Pwede ka mag-spy, pero good news, hindi bad news. Amen po ba? Yung iba spy, bad news. Ito spy, good news. Ano nangyari? Lahat pinatay sa sana. Amen? Bakit? Negative kasi yung attitude nila. Pero kung positive ka, mabubuhay ka. Amen po ba? Kaya, sige mo lahat. Pero si Joshua, si Caleb, hindi po sila namatay. Kasi positive yung attitude nila. Sabi nga dito, ganito dapat, Philippians 4:13. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa kaloob sa akin. Dahil sa lakas ng kaloob sa akin, Kristo. Yan dapat ng mindset natin. Lahat kaya ko dahil kasama ko si Lord. Gawin mo yung ano talaga, Lord. Mahirap to, pero kaya mo to kasi kasama kita. Amen mo ba? Yun yung positive attitude. Alam mo kapatid, kailangan mo ganito ka. Ganitong karakter mo yung tipong kaya ko to. Kaya ko to. Kasi kasama ko si Lord. Amen mo ba? Ayaw ng Lord na, ay, negative. Hindi. I can do all things through Christ. Amen? Sabi dito, Romans chapter 8, verse 28 to 31. Alam natin sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag
ayon sa kanyang layunin. Amen? Everything works together for good. Basta't mahal mo ang Lord, may favor po yan. Amen? Sabi sa verse 31, ano ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? If God is with us, who can be against us? Amen? Kaya hindi ka pwedeng maging negative kung alam mong kasama mo ang Diyos. Amen? Pero kapag hindi mo kasama ang Lord, doon nag-start na naging negative ko na. Amen po ba? Alam niyo po, ang tao spirit-filled, hindi mo madadaya ka. Malalaman mo talaga ang spirit-filled sa hindi. Ang spirit-filled Christian, positive yan. Kahit negative din nangyari, positive yan. Talagang ano yan? Hindi niya dinidinay yung negative. Alam niya may negative, nakikita niya yung negative, pero positive pa rin yan. Yan ang spirit-filled. Pero yung negative na yung hindi spirit-filled, wala nga akong makita negative. Tapos ang matindi, negative pa rin nakikita. Ngayon po ba? Kasi ganito ang Kristiyano spirit-filled, yung negative sa'yo, positive yung dating. Kasi alam mo, meron gagawin ang Lord sa negatibong sitwasyon ko. Amen. Ano yun? Yung totoo yun. Yung kapag may negative, okay, negative. Pero naniniwala ko, may gagawin ang Lord sa ganitong sitwasyon. May panibago tayong matututunan. Kumbaga, yung mga pangit na sitwasyon, pagkakataon siya para sa iyo na mahanggang sa kapangyarihan ng Lord. Amen. Amen po ba? Yun ang spirit-filled. Yung tipong Red Sea na hati. Yung tipong nakikipaglaban ng yung oras. Yun. Pero yung spirit-filled. Ang ganda na ginagawa ng Panginoon, ikaw pa yung nag-murmur, yung mahiganti doon. Amen po ba? Amen. Ganun po ang taong spirit-filled. Kaya dapat positive. Amen po ba? Amen. Last, Caleb has a conqueror attitude. Pag sinabi ng conqueror, talagang ano siya, may ugali talaga si Caleb na hindi lang siya basta fearless, hindi lang basta positive, hindi lang basta unforgettable, conqueror. Alam mo yung conqueror, gusto niya talaga mapasa kanya yung gusto niya. Yung ano ba, intentional talaga, akin na yan, gusto ko yan. Ayaw ng Lord kasi na fearless ka nga, pero hindi mo inaangkin yung dapat sa'yo. Amen? Tandaan mo kapatid, kapag may sinabi si Lord sa'yo, gusto ng Lord, angkinin mo. Yung sinabing, pag sinabi ng Lord na promise land, akin na yan. Doon pa lang sinabi ni Caleb na lahat ng nakakakan ko, akin ko, makita mo kung meron talaga siya. Amen? Sabi dito, Joshua chapter 14, verse 12 to 14. Kaya ibigay mo na sa akin, sipin mo ang sabi lang kay Joshua, ibigay mo na sa akin ang kaburalang pinangako sa akin ni Yahweh. Pinangako kasi sa kanya ng Lord yun. Kaya sabi niya, ibigay mo na sa akin. Makita mo dito yung ano, kapag may pinangako ang Lord sa'yo, gusto ng Lord, ang kinin mo yun. Ayaw ng Lord na pinangako siya ng Lord sa'yo, tapos ibibigay mo sa iba, hindi mo talaga makukuha yun. Amen? Yung iba kasi ay, sige, sa'yo na yung buhay, wala akong ganit, kaya na lang ako. Sige, ikaw na lang magsilba, ako hindi na lang. Hindi! Lahat tayo kanya-kanya pinangakuhan. Amen? Amen po ba? Sabi niya, ibigay mo na sa akin. Ibig sabihin, hindi pa sa akin binibigay. Hindi na siya nakakalimot. Alam niya na may pangako. Pero isipin mo kami narinig mo na may mga higante ang nakatira doon. Magtitibay ng mga pader at nagdalakihan ng lungsod. Take note, yung promise ng Lord sa kanya, hindi niya sabing gustong kunin na walang higante. Alam niya na may higante doon, pero gusto niya pa rin kunin. Yung iba kasi matindi. Gusto nila makuha yung promise na rin, kaya wala sila hinaharap. Akin na yun, wala nang problema, akin na yun. Hindi. Ang gusto ng Lord katulad kay Caleb, kahit may giants doon, sinabi pa rin ni Caleb kay Joshua, ibigay mo na ito sa akin. Siya pa nagpaalala. Siguro naman si Tito ni Caleb, sabihin ko kay Joshua, ibigay niya na sa akin yun. Kasi may mga higante doon, makaya niya doon, akin na yun. Matapang talaga si Caleb. Kaya sabi niya, alam mo na may mga higanteng nakatira doon at matitibay ang pader na naglalakihan ng lungsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh, palalayasin ko sila. Sulupain iyon, gaya ng pinangako niya. Binasbasan nga ni Joshua si Caleb na anak ni Jepio at ibinigay sa kanya ang Hebron. Ang lupain ng Hebron
ay nananatili hanggang ngayon sa angkan ni Caleb na anak ni Jephunneh na isang Sineseo. Sapagkat buong katapatan siyang sumunod kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ibig sabihin, natalo ko nila higante. Kasi nanatili. Ibig sabihin na puksa niya ang mga giant. Hindi yung mga tao ngayon. Gusto nila yung promise ng Lord. Pero gusto nila yun kapag wala yung giants. Hindi. Ang promise ng Lord, ibibigay niya sa iyo. Ang kinin mo, pero may giants. Pero dahil inangkin mo yun, sa tulong ni Yahweh, makukuha mo yun. At ang matindi doon, mananatili po yun. Amen po ba? Amen po ba? Alam mo kasi bakit mananatili yun? Ganito lang simple. Kinakatakutan lahat ng giants. So syempre, dahil nakita ng mga tao na tayo ni Caleb, takot na sila kay Caleb. Sabi nila, huwag na natin sa sakupin, tinatalo ka ni Caleb. So ibig sabihin, mas malakas sa giants. O diba? O isa ang nangyari, wala na makaangkin. Kay Caleb talaga yun. Amen po ba? Kaya yung mga giants sa buhay mo, pag yan na-conquer mo, sa'yo nila yun. Walang makakonquer na iba dyan. Amen po ba? At siyempre, kung nandoon na bakit pa ako makapatalo? Na-conquer ko na yung giants dito. Wala na makakaalis sa akin dito. Amen po ba? Especially, si Lord ang kasama mo. Amen? Kaya yun yung gusto ng Lord. Meron kang karakter na conqueror. Kasi kung wala kang conqueror attitude, wala kang conqueror. Amen? Sabi dito, bilang chapter 13, verse 13. Subalit, pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagreklamo na noon kay Moises. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat makaksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gabihin. Ito na yung tayo nag-report ng mga 10 spies. Pag-report nila, natakot ang mga Israelita. Tapos sabi ni Caleb, huwag na magpintuhan. Sabi ni Caleb, hindi tayo dapat makaksaya ng panahon. Subod na. Kaya natin sila. Mindset talaga niya. Ang mindset ni Caleb, kahit may ganito, kaya ko. Kaya ko. Hindi mo ba? May giant ka ba kinaharap na katulad sa malalaki sa Bible? Wala. Amen. Yan giant sa'yo, yan na. Compare mo yung giant sa'yo sa giant sa kanila. Ganun ba kalaki sa'yo? Amen mo ba? Tapos gusto mo maging tulad ni Caleb. Amen mo ba? Ganyan ba kalaki yung giant sa buhay mo? O maliit lang tapos pinapalaki mo lang. Amen? Tingnan niyo po yung giant dito, malalaki. Giant is real. Amen mo ba? Sabi dito, isa pa sa mga tao sa Bible na umarap sa giants, si David. 1 Samuel chapter 17 verse 26. Ngayong araw na to, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita. Pupugutin ko ang ulo mo. Ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawan ng mga Pilisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. Sipin mo, si Goliath na sinabihan niya. Si Goliath, malaki. May tabak. Si David, ang hawak nila doon. Yung ginagano na yun. Diba? Pero sabi niya, pababagsakin kita, pupugutin mo ulo mo. Ganun siya katapang. Amen po ba? Ganun siya katapang. Kaya hindi, talaga nagtagumpay si David. Conqueror mindset. Amen? Ayaw ng Lord ng mindset, hindi conqueror. Sabi dito, Romans chapter 8 verse 37, hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Amen po ba? Tandaan po natin, kapag ikaw talagang mayroong conqueror attitude, magtatagumpay ka dahil sa Lord. Amen? Hindi ka alam mo, pag lingkod ka ng Panginoon, hindi ka magtatagumpay dahil sa sarili mong lakas. Pag nagtagumpay ka dahil sa sarili mong lakas, hindi yun sa Lord. Hindi papayagan ng Panginoon magtagumpay yung mga anak niya ang sariling lakas. Kapag sa Lord ka nagsiserve, talagang, kahit sila natutunan ko, kapag sa Lord ka naglilingkod, talagang ilalagay ka mo sa sitwasyon na makikita mo na magtatagumpay ka hindi dahil sa Kanya. Kung nagtatagumpay ka na dahil sa iyo, doon mo lang ma-realize na hindi sa iyo, hindi sa Kanya ginagawa mo. Sa iyo yun. Pero pag sa Kanya, talagang kalooban na dapat ang susunod. Amen po ba? Para yung glory sa Kanya lahat. Amen? Kaya naman kayo magtatag kapatid magkaroon tayo ng katulad ng character kay Caleb. Amen? So ano to? Una, magkaroon tayo ng attitude na, sabi dito, number 1, dapat unforgettable, hindi nakakalimot. Number 2, dapat fearless. Number 3, positive. Number 4, conquerable.
Amen? Itong apat na to, stay sa'yo para makita mo yung pagpasok mo sa promised land. Amen? Amen po ba? Tumayo po tayo lahat. Let's continue to be prayer. I think you are going to pray for prayer. Basta mo, basta mo ang buhay mo. Hallelujah. It's time to worship the Lord. Sa mga kapito kapatid, huwag mo kasi makatulong ko sa Lord. Hindi kaya mo kung anong espiritu sa buhay mo. Huwag ka maalis sa mga ng Diyos na relasyon. Mamawa ka. Pagawalan mo mga tao na nasawa sa iyo. Humingi ka ng tawag sa Panginoon. Sige ka natin. Open your mouth. Open your mouth. Sabihin mo, Panginoon, sa oras na ito pumasok na sa akin. Sa oras na ito, sa kauli mo. Sa oras na ito, pususin mo. Gusto ko itang manalasan. Gusto ko itang makasama. Gusto ko maging nagagandali mo ako. Hindi nakakalimot, hindi matatakotin, hindi nagagilimo, at hanggang sumulo. Kapatid, yung Espiritong binigyan ng Diyos kay Karen, yun yung Espiritong nakakalimot mo. Mapahaw ka. Sabihin mo, Lord, tumigil mo, ayusin mo. Hallelujah. Kaso mo sa Panginoon. At patuloy mo siya sa mali, sa pangalan mo. Patuloy mo siya sa pangalan. At patuloy mo siya sa pangalan mo. Hallelujah. Patuloy mo siya sa mali. Kapatid, buksan mo ang puso mo. Buksan mo ang puso mo. At patuloy ka sa mga sa Lord. Yes, Jesus. I worship you. You are waiting, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Worship the Lord. Yes, Jesus.
In the name of Jesus. Oh, patuloy na magpapuspos ka pa rin. Patuloy na magpapuspos. Yes! Bakit? Bakit? Ikaw ay nandito. Dito the Lord is here, the Lord is here. Ikaw ay nandito. Dito ngayon. Yes! Dito aking ang presensya, ikalalasan. Yes, Jesus. Ako'y Panginoon, ako'y nais kahin mo,
mga salita na aking nasulat sa aking sa aking anak, ako'y nananabi na muli kitang mga galit at makasama ang Panginoon, all the glory and honor belongs to you. Continue, Lord, maghari ka sa buhay namin. Sa mga oras na ito, Panginoon, as we give, continue to use this for the glory of your name. Panginoon, you have a promise at ang pangako mo ipakalaman. Sinabi mo, at naniniwala kami na nangyari ito. Thank you, Lord. I-bless mo po ba sa mga anak po sa kanilang pagbibigay sa iyo ng kanilang kapo at handog. Continue, Lord, to bless them. Continue, Lord, I pray. Lahat kami magkaisa para, Panginoon, sa goal at sa pinapagawa sa amin. Pagpasok sa promise mo. Salamat, Panginoon. Pinabalik namin sa iyong pamuli, pagsamba. Ikaw lamang ang tinataas namin, Panginoon Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Sige po. Kapatid, let's tumayo na lahat and let's give our thanks